Babalik ko si Takeru after nito. Kata naman ng kanyang kalibin na duguan. Dito. Nagpirma-pirma Ay, eto. Di ba? Lakihan ko ha. Eto si Direk Gary De Leon. Direk ang tawag ko dyan. Kaibigan ko yan, no? Eto yung nakamask na isa. Hindi. Pareha silang nakamask. Ano? Yung isa nakakulay, nakamask ng kulay, yung puti na medyo ma-blue. Yung isa naman nakamask ng kulay itim. Ayan. po siya doon, binigay po yung cellphone and susi sa kanya dahil po, yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. Galing na kayo ng istasyon? Yeah, yes po. Okay. Galing ng presinto, binigay sa kanya yung susi, kukuha ng pera, Nag-waiver po doon, tsaka mamaya, may pinirmahan daw na waiver doon. balik po siya para ibalik din po yung cellphone. Hindi muna pumayag Buti hindi pumayag yung landlord. O, ibalik natin si Takeru Miyamoto. Ang tanongin ng pulis. No? Sino daw doon? Yung Grabe yung ginawa. Yung isa doon, yung nakamask. No, ayun ang dapat tanungin. Yung masasabi siya yung sandali, uy, parehas nakamas, kulay blue tsaka kulay itim. involved, pero kailangan tanungin ng pulis. No? Grabe yung ginawa ninyo. Grabe ang ginawa ninyo. Grabe ang ginawa nila sa bata. Kasi para sa akin si Mima, 24 years old, alam naman natin na, ano na yan, adult na yan, 24 years old na yan eh. Pero si Alicia po kasi, galing probinsya. No, galing probinsya po yan. So, nung napunta ng Maynila, medyo na overwhelmed. No, dito niya naranasan lahat ng sarap ng buhay, lahat din ng paghihirap sa buhay, naranasan niya dito. Actually, bilang kaibigan ni Mima Alicia, ho, mga kababayan, bilang kami, trio nga kami, ano po, doon sa aming group chat, kaming tatlo, maano si Alicia eh. Ano ba tawag doon? Yung tipo bang, marami siyang pangarap eh. Ano po? Yun, totoo, yung sinasabi ni Takeru Miyamoto na talagang na-overwhelm siya nung pagpunta niya sa Maynila. Eh, alam niyo naman po, isla versus talagang syudad, no? Tapos, siya yung tao na talagang sasabihin niya sa iyo kapag ka humahanga siya sa iyo. Humahanga in a way kung paano ka kumikita. Kagaya ko ho, mga kababayan. Ano? May gym, meron pang ibang pinagkakakitaan. Dito kahit papaano, meron pa din, no? At least mga 4 hanggang 5. So, sinasabi niya sa akin, Mark, alam mo, biruin mo, no? May negosyo ka, pero nagbablog ka pa. How to be you. Gumagano siya, how to be you. Pero nakikita ko sa kanya na talagang from the galing probinsya, gustong makaahon sa buhay, no, mga kababayan, ay talagang humahanap siya. Alam niyo, nag-hassle. No, yung talagang kumakayod mismo, mga bossing. Naghahanap siya ng pagkakakitaan. Siguro na tiyempo na yung mga gumawa o kung sino man, kung ano man ang nangyari, ganito ho. 'Di ba? Yung kinalabasan, nakakaawa talaga, mga kababayan. Although sabi nga nung iba, palamura naman, whatever, ganito. 'Di ba si tatay ninyo naman din? Grabe naman magmura din yun. 'Di ba? So, ganon. Kaya nga, eventually, napunta nga siya kay Mike. No? Yes, napunta. Hindi ko na kayo mabanggit isa-isa dyan sa shoutout ha. Kapag ka na-i-post ko na lang yung comment nyo, yun na yung pinaka-shoutout ko. Para tuloy-tuloy lang po si Takeru Miyamoto. Napunta kay Boss Mike Cervera, naging maayos. Talagang nakikita natin, maging masaya si Alicia. Pero mga kababayan po kasi, pag love life po kasi talaga yung ginawang rason, hindi na po talaga, mahirap na napakialaman yan. Oo. Correct. Have the suspected bosses been caught? Okay. Ngayon, tingnan ninyo nabasa ko po yung police report eh. Bibigyan ko ng clue Ako'y maniwala doon na yung nakaaway ni Alicia na na yung nagmumotor na sinisigawan niya, for the content lang yun. Kami yung nandito. Correct. No, kami yung nandito eh. No?
Actually, sila nga nag-aayos eh, di ba? Mukhang hindi sa politics. At ako'y nagulat talaga. Sinasabi ko sa inyo, ako'y nagulat nung kinukwento. No, na ito yung posibleng dahilan, no? Okay. Buti nga kamo, wala si Koy dito eh. Kung nandito si Koy, swerte nyo pala pag nandito si Koy. Baka may kwento niya na sa inyo. No? Kasi sa akin kasi baka maligaw kasi yung baka magtago. Oo. So, ito. Paano ba sasabihin yan? Asan na ba ako? Nawala tuloy ako. Pasensya na nawala ako. Nawala ako. Ayun. So, yun nga yung point natin. So, sa wake pala, ang plano pala sa wake, ipapublic daw nila. Ayan. Sabi nila kanina ipopost daw kung saan daw. So, hindi nyo na kailangan magtanong ng vlogger para makita pa si Alicia sa huling pagkakataon. So, ayan din po ang gagawin natin dito sa channel natin, mga kababayan, na kung saan man ibuburol si Mima Alicia, ipopost ko din po at i-advise ko din po kayo kung saan pwedeng makita si Mima Alicia doon sa kanyang lamay po. Okay? At may nagtatanong, saan pwedeng magpadala ng bulaklak? Kapag ka nalaman na po natin yung mismong impormasyon, it's me awesome, nung pagbuburulan, agad-agad po nating ipopost dito para po doon sa mga minamahal ni Mima Alicia na mga followers po makapunta kasi naka-public, kung nandiyan lang po talaga kami, malamang nasa burol din po kami. Ipopost na lang namin kung saan. Pero sa Quezon City. Sa Quezon City yan. So, Monday hanggang Wednesday, doon si Alicia. So, balik tayo doon sa dalawang lalaki. Oo nga pala. Okay. No. Message yung baby ko. Nag-message yung baby ko. Tingnan ko nga. Wait lang. Bakit po kay Takeru Miyamoto ako kumukuha ng impormasyon? Sila po mismo ang nag-aasikaso. Base nga po sa kanya, nabasa niya yung police report po, mga kababayan. Okay. Ngayon ganito. Mukhang alam na namin. No, sa totoo lang, mukhang alam na namin kung ano totoo nangyari kay Alicia. Yung lalaki po na pumunta doon sa loob, hindi po kamag-anak yon nung boyfriend ni Alicia. Hindi yun kamag-anak. Di ba sabi nung report sa News 5, di ba? Na meron dalawang lalaki na gusto pumasok sa loob dahil may kukunin daw na pera sa loob. Dahil kamag-anak daw ito ng lalaki. Hindi po totoo yun. Ibig sabihin, nagsinungaling sila para makapasok lang. Ang hinahanap nun mga kababayan, ebidensya. Anong ebidensya yon? Kontrata. Okay. So, I gets nyo na, no? Ayan po yung pinasok ni Alicia. No? May mga kontrata na siyang mga pinasok kasi. Okay. Gusto kong ikwento sa inyo May mga kontratang pinasok si Alicia. Negosyo. Pero sa ngayon, ang pwede ko lang talaga sabihin, buti nga wala si Koy, no? Kung nandito yun, baka nag-vlog na yun, kinuwento na sa inyo. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, no, na doon sana mapunta yung investigasyon. Doon po sa dalawang lalaki na pumunta. Oo. Madali lang hanapin yun. Oo. Kilala namin yung babae. Sinama niya pa nga sa birthday Grabe, sinindikato nila si Alicia sa totoo lang. Kawawa yung bata. Oo. Wait lang Live So, ibig sabihin, talagang naging kakilala ni Mima Alicia. Yung mga bumiktima. chat. Hindi ko mabasa yung comment. Dito nga magbabasa. Ito, mas malaman ho ito, mga Influencer.
No, pati po media po, Patos po. ngayon itong mga tumegi kay Bunso, nagulat, no, na ganito pala. No, ganito pala siya influencer. No, pati po media po, kinuha, ni-report ng media, halos lahat ng media, News 5, ABS-CBN, GMA News, DZMM, Inquirer, di ba? Lahat. Oh. Kaya dahil po sa ganyang pangyayari, no, naniniwala po kung makukuha ni Bunso yung hustisya dito. Oo, no joke. No joke. Kala kasi nila ganun-ganun lang eh. No? Walang yung pinaikot nila sa kamay nila yung yung bunso namin. Pinaikot-ikot nila. Grabe. Okay. So, I miss you, Taki. Walang yaka, Arnold Lopez. PNP na was task force in Mima Alicia. Oh, ayan, gumawa na din po ng task force para kay Mima Alicia. It's still nice to listen to him. Sino ba? Oh. It's legal for leaders to kill in. Bobo nga, no? Mima may have entered many businesses suddenly. Oo, hindi kasi alam nyo, no? Nangarap din kasi po yung bata, no, ng pera. Kasi, well, open book naman to, no? Na yung si Alicia nga po, nanggaling sa hirap yan. Kasi nung nakilala namin si Alicia, 2021 yon, kita namin yung bahay niya, yung tagpi-tagpi, yung kahoy. Tapos, biglang, Sabi ni Rosano Cuneta, kung negosyo yan, bakit binuhay yung lalaki? Dapat nga siya talaga ang tinarget. Malabo daw yan. sinabi namin na mag-YouTube ka. May potential ka. Oh. Alam nyo nung nag-YouTube si Alicia? Kasi ganito yan, mga bossing, no? Hindi naman talagang binuyo na mag-YouTube siya. Kasi si Alicia talaga pong sumusuporta na kay Pangulong Bongbong Marcos. Doon naman po sa TikTok. Sa TikTok, mga kababayan. Ako, may TikTok din ho ako. Dati, pinapatakbo ko pa, umabot ng ilang daang libo, siguro 150 or 160,000 followers yung TikTok ko. Nagkakilala din kami ni Mima Alicia. Nakikita ko na yung vlog niya. Ano po? So, nung nagkakakilanlan na ho, mga bossing, nagkakasama na doon sa mga unity team na mga ano tawag dyan? Campaign period ho, no? Yun na, nandun na. Instead, sinasabi, si Takero, instead na puro TikTok mo lang ginagawa, mag-YouTube ka. Sa YouTube mo din gawin. Kasi, totoo lang ho, mga kababayan, sa YouTube, mas malaki po yung revenue. Since ginagawa mo na din diyan mismo sa TikTok, sa YouTube mo na lang gawin. At doon po siguro natikman ni Mima Alicia, yun talagang mataas po talaga ang revenue sa lahat po ng platform. Si YouTube ang pinakamataas po, mga bossing. Doon, yan. Diyan nag-umpisa. Dapat gawa niyo yung bahay niya. 2 floor ata, 3 floor. Nakita ko yon. Napakalaki ho, mga kababayan. No? Pipo and Pilar. Oh. Nakita ko po yan. Kulay puti, mga boss chief amo, sir. Talagang magkakausap kami, 3. Kung di ako nagkakamali, 3 kami ni Takeru Miyamoto siya. Tapos eto, ang ganda. Natutuwa siya. From doon sa ikinukwento ni Takeru, Max Zambrano, hanggang dyan po sa nakita namin, malaki ho talaga. No, hindi lang yung tipong mga ano ba yon? Yung mga 150 square meters sa loob ng mga ano ba pangalan ng mga bilyar na mga subdivision, mga 150. Siguro maituturing ng yung kay Alicia, it's either 2 o 3 beses ho, yung laki. So let's say sabihin na natin 250 square meters ho. Malaki ho 'yon, mga kababayan. Yung dating tagpi-tagpi niyang bahay na pagawa niya 3 floor. Pinaghirapan niya yon 1 taon. Yep. No, yung kinikita niya, iniipon niya, pinapagawa niya. Nakita ko yung talagang
ano yun eh, kasi nag-aagawan kami ng content nun eh, naalala ko yun eh, 2023 ata yun. Sabi niya sa akin, Kuya Take, nagpapagawa ko ng bahay, tulungan mo ako sa content. Eh, sabi ko, ako rin, may kailangan din ako sa buhay. Oops, sandali, nandito na yung founder ng Cereza Force. Shoutout nyo po. Uy, pagaling ka, ha? Kamusta ka na? Sabi ko ganyan. So, nag-aagawan kami ng content. Naalala ko yun. Oo. So, yun nga yun. Siyempre, natuwa naman ako, no, na umasenso si Alicia. Siyempre, nung pag-asenso ni Alicia, pumunta na Maynila, no? Pumunta na Maynila. Yun. Doon siya na-overwhelm talaga. No, merong part ng buhay niya na lumaki yung ulo niya. Kasi grabe, no, nung election talagang siguro sa mga nakaalala nun, kita nyo naman siguro, no, kung paano nag-grow si Alicia. Pero eventually, pagkatapos ng election, nakita niya na umuhupa din yung popularidad. No? So, yun na, may natututunan naman yung bata. Sandali, ano ko lang, no? Buhay, nagpapagaling yung boyfriend, mga boss chief mo, sir. Yan ang magandang ano. Pagka medyo naka-adjust na yan, kapag medyo kaya na yan, tingin ko, maipapaliwanag niya lahat yan, mga boss chief mo, sir. Ano? Pero ito kasi, no, itong lately na nagkaroon ng anxiety, hindi nga namin alam kung bakit nagkaroon ng anxiety eh. Dahil ba sa pag-vlog yung anxiety niya? O dahil ba sa problema niya sa kung saan man? Yun, kaya nga, inampun siya ni Mike. Nung nandun siya kay Mike, talagang naalagaan talaga siya doon. No? Ano yun eh, hindi sa totoo lang, suicidal talaga yung bata, no? Pero naalagaan talaga siya ni Mike. Yun nga lang, no, may nakilalang lalaki, itong lalaki na hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? Si Alicia binarel, si Bunso binarel, tinapos, yung boyfriend, yung mga tama sa balikat, sa binte. Di ba nagtataka doon? So, kumbaga, yun nga buhay. Kaya lang, dahil may task force po din na binuo para kay Mima Alicia, mga kababayan, syempre, pagka medyo kaya-kaya na niyan sumagot, panigurado, masasama pa din po sa investigasyon yung boyfriend ho, mga bossing. No? Sabi ni 8 Legger Keeper, kaya nakakapagtaka. Di ba? Ako may idea na din po talaga. Kaya lang hinahayaan ko lang po na yung kay Takeru Miyamoto, mga kababayan, dahil sila yung talagang mas nakakaalam than me. Alam nyo, doong angulo natin tingnan eh. Doon sa mga sa mga gusto lang malaman hindi yung nakaaway ni Alicia yung rider, hindi, ito. No? Meron tayong malupit na witness kanina. Hindi lang basta-basta witness yan. Oo. Doon natin tingnan. Tumatawag si Mark Ramos. Ako magulo yung caller. Ako pala yun. Si Mark Ramos. Tumagan natin. Tumatawag eh. Nagulat ako. Sorry naman, no. Hindi. Kasi nung mga panahon na ito, kaninang umaga dito sa amin at medyo gabi dyan sa Pilipinas, tinawagan ko, gusto kong makahingi. Dahil sabi ko, konbensido na ako. Sige, kailangan malaman ng mga followers, kailangan malaman ng mga nagtatanong sa akin. Kaya sabi ko, tatawag ako para alamin na. Konbensido na ako sa sarili ko na i-vlog. Ano po? O game. Callback natin. Callback. Kinallback eh, no? Matawag eh. Ano bro? Yan, nakalive ako. Sorry. Wait, hindi. Ano ba? Ano meron? Wait lang. Ayun, si Mark Ramos, Ako gising ko lang. Wala, pinanood ko yung live mo.
Sige. Kaya na ako magtatanong Oh. sa iyo. Oh, sige. Confidential ata yan. Confidential fund na tanong. sige. Kasi kaya ganyan mga kababayan, kaya ganyan. Ayokong kung naka-live baka mamaya may maitanong ako o may maisagot na hindi naman makakatulong doon sa investigasyon po. Kaya sabi ko mamaya na lang. Ah. Tungkol, hindi, syempre, tungkol kay, sa kaibigan natin si Mima. Sige. Mamaya na lang. Oh, sige. Nagtatanong. Okay. Oh. Hindi nyo natatanungin, naka-live kasi. Hindi, okay. Tapusin ko na to, no? Dapat 20 minutes na dapat to, eh. No? Kaya, hindi na ako nakatulog, no? Sabi ni Ma'am Josephine at ni Ma'am Chris Rose, nanonood ako kay Takero nung bigla kang tumawag. Sorry, kagigising ko lang nun at gusto kong alamin. Dapat natutulog dapat ako dito. No? Okay. Kaya, nga pala, maraming salamat sa nagregalo ng bag. So, di ba? Last na lang para fair, no? Para hindi sayang yung panonood niyo sa akin. No, may question pa ba? Wait lang. Saan ba tayo? CCTV. Okay. Ayan. CCTV, sabi ng balita kanina wala. No, pero sabi ng police report meron. Ito yung problema eh. Meron pong bagong report kanina, I think ABS-CBN ata yun, na ang sabi, walang nakitang CCTV. In-interview pa, pati yung mga security guard. Wala nang CCTV, sabi. Pero, sa unang initial report po ng PNP, merong CCTV. Yep. No, nakita sa CCTV na pumasok ng subdivision at saka lumabas. Tapos, yung pamamaril kay Alicia, no, hindi nakita. Hindi kita. Pero yung nahagip na CCTV, nung papatakbo nga po yung gunman, papunta nga po doon kay Bunso. So, ayun ang CCTV natin. So, di natin alam kung tinatago ng barangay kasi Meron pa hong meron pang nakita akong balita mga kababayan. Ano po? Meron pa akong balita na nakita na 2 beses umikot yung gunman doon sa lugar. Doon sa place. So, hahagilapin ko po yun, hahanapin ko po, mga boss Chipamo. Para maipakita sa inyo yun. So, sa madaling salita, talagang iniikutan. bad shot po yun pag tinago ng barangay yung CCTV. Kasi doon po natin matitrace yung gunman. Kasi mga kababayan, yung gunman, pag tinago nila yun, syempre, di ba mapapaisip ka, ano yun? Bakit? Meron ba silang pinoprotektahan kaya hindi nila inilalabas para sa ikakaayos ng investigasyon? medyo mahirap na i-trace yan. Di ba? Sa kaso ni Alicia. Pero, yung mastermind, mukhang matutumbok natin. Tandaan nyo yung gunman, sila lang po yung inutusan. Pero yung nag-utos, matutumbok po natin yan. Oo, matutumbok natin yan. No? So, kailangan talaga, wag pasukin yung bahay ng boyfriend. Kahit yung boyfriend mismo, gumaling sa galing ospital, wag papapasukin sa loob ng bahay. Oo, kahit yung boyfriend mismo. Oo, ayun lang yung request natin. Okay. So, sabi dito, the car may be alone. Yung car mukhang loan. Mukhang loan yung car. How long, ano ba yun? Okay. Mima's place is just near at the subdivision gate. Ay, ano ba yung mga ni Takeru Miyamoto? Mga viewers niya, yung mga Englishero, mga viewers ni Takeru, taga Estados Unidos yata. I'm from Terra Nova. Okay. Oo. So may doon, may CCTV doon sa sa gate, di ba? Pero bakit na lang nagtataka ako, bakit sinasabi ngayon ng mga nagbabantay, wala daw. Wala na daw CCTV footage. Okay. It's easy to find that gunman, he won't move without the knowledge of the Caloocan Cup. English kasi, hirap kasi basahin Better to know better than... Putulin ko lang. Sabi ni Romel Snoop, yung mga DDS na nagko-comment sa Facebook tungkol kay Alicia, mga demonyo talaga. Kami mga kababayan, ilan na din po ang nalagas, ilan na din po ang namayapa doon sa mga vloggers
Doon sa kanila, mga DDS, mga kababayan, mga boss chief Pamuser. Pero meron ba tayong minak? Meron ba tayong binanatan pa din natin habang wala na, yumao na? Hindi ho. Pagrespeto na ho. Kahit anong magkaiba ang politika, kahit anong sinasabi niya, kung si Maharlika, mga boss chief Pamuser, mategi, matsugi, ang sasabihin ko pa dito naway matahimik ang kanyang kaluluwa eh. Nandiyan si Angel Ra, no? Hindi ko nasagot yung tawag mo kanina, ha? Naging busy ako, ha? Huwag ka magtatampo, Tubi. Oh. That Takeru, who is your partner and your son? Ano to? Talagang mga Englishero yung mga viewers ni Takeru Miyamoto. Ulitin ko, ha, mga kababayan, kung gusto nyong mapanood ng buo itong mismong pagsasalaysay ni Takeru Miyamoto dahil sila po yung nakakita noong police report. Ano po, puntahan nyo po yung channel ni Takeru Miyamoto. English kasi, ano ba? Pwede ba i-translate to? Ano ba to? Uy, wag kang babasa ng ano dyan, huge. No? Wag mo babasahin yung huge ng hug. Ha? ano ba, ano to? Hug. Ano ba yun? Huge! Ano ibig sabihin? Malaki! Talaga to si Kibuloy, oo. ang dami kuko. Ibang klase talaga si Kibuloy. Sige, tuloy! Mas alam nyo yan, Takeru, na magkasamahan at anak nyo ang turing dyan. Sana, okay, oo nga. Okay. Hindi. Ito, last na lang sana to, no? Kung meron mang mga gumagawa dyan ng mga bali-balita, no, na ito ang nangyari kay Alicia, no, siguro, kung gusto niyo sila panoorin, for entertainment, okay lang yon. Pero kung paniniwalaan ninyo, no, huwag niyo paniniwalaan yan. Hindi, madaming gumagawa talaga eh. Meron pa nga yung meron pa, what's this? Yung nagkaonsihan daw po, mga kababayan. Pero alam nyo kung bakit mas naniniwala ako dito sa part na to. Kasi mga siguro nakaraang buwan, siguro nakaraan doon o 2 buwan, may pag-uusap kami ni Mima Alicia na tutugma po, no, dito sa isinasalaysay ni Takeru Miyamoto. Ayoko na lang pong laliman pa, hintayin po natin yung investigasyon. Daming chismis na, wag ho nating papaniwalaan po yun. Etong mga kaibigan namin, eto pong mismong mga kumakausap sa pulisya, nag-aasikaso, yan sila biyahe ni Koy, nandyan po ang first-hand information, mga boss. Andito sa amin, no? Andito sa amin yung andito kami. Kami yung nakatutok eh. Hanggang sa burol ni Bunso, andito kami eh. 'Di ba? Kung gusto niyo entertainment na natutuwa kayo sa kanila na meron silang mga ibang mga kwento, okay lang po 'yon. Kasi karapatan niyo naman 'yon. Pero kung gusto niyo talagang malaman yung totoong update sa grupo namin. 'Di ba? Yan. Tanungin niyo yung mga madaling madulas. Si Koy, ngayon wala si Koy dito eh. Si Nyolo, tanungin ninyo. Pag nag-live si Nyolo sa Bingador, tanungin ninyo, baka madulas. Si Chris, tanungin ninyo na kung anong klaseng tanong, di ba? Tawagan ko nga yung si Nyolo, si Koy, tsaka si Chris Ulo. Tawagan ko nga mamaya yun. O si Mike, tanungin ninyo kung anong klaseng mga tanong. Yan, yung mga yan, oo. Si Boss Mike din nakausap ko, mga kababayan. Pero medyo dahan-dahan lang ako makipag-usap kasi alam ko naman na talagang kung merong malapit si Mima Alicia, yun talagang si Boss Mike. Inampun niya ho talaga, mga bossing, tumira sa bahay nila, magkakasama sila. Talagang inalagaan, no, tsaka ni Jen, si Mima Alicia. Si Ballpoint sana no, yung alang wala dito eh. Yan. So yun mga kababayan, no. So kita na lang ulit tayo, no. Sana nakabalik po tayo sa ating regular na pagbablog. No. Yan. So thank you po. Salamat po, no. Okay na ba? O palike naman ang content natin, no.
Anyway, mga bossing, ganyan din yung naramdaman ko. Kaya yung araw na yon nung nalaman ko po, hindi talaga ako nag-vlog. Sabi ni Aurora Castro 7220, caption nyo, ayusin nyo. Hindi ikaw mag-vlog. Ano? Tama naman yung sinabi namin kapag yan, nakabalik na, nakatayo na yung boyfriend yan, panigurado magsasalita at talagang i-investigahan, aalamin lahat